Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santa Escolastica, isang dalaga at tagapagtatag ng mga monghang Benediktina. Kaya naman sa ating banal na misang ito, magpapasalamat tayo sa biyaya ng halimbawa Santa Escolastica na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Gayon din, pasasalamat natin sa napakarami pang biyaya na patuloy na ibinubuhos ng Diyos para sa atin. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ng alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig
sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin sa pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw at gabi, ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo ay mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri ko'y buhay ng Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudiyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang sa handog, sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Pinawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong para ay winawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Yan ang tema natin sa linggong ito. Kaya nga makikita natin sa ating ebanghelyo kung paano tayo bilang asin at ilaw ay hindi dapat mapagpaimbabaw. Ano? Hindi lang basta dahil meron akong lasa o meron akong liwanag na nagmumula sa akin ay ako ay asin at liwanag na. Sometimes we impose terms on others depending doon sa ating mga kagustuhan, sariling kagustuhan. But remember, being the salt and light of the world does not come from ourselves alone, but it comes from God. Nanggagaling sa Diyos ang lahat ng ito. Kaya nga dapat natural ito na nagbubukal sa ating puso. And it does not impose on others, but it inspires others. Sabi ko nga nung linggo, tulad nung asin, hindi nilalagay sa ulam para maglasang asin ang ulam, kundi nilalagay ang asin sa ulam para palitawin yung natural na lasa ng ulam o ng pagkain o ng putahe. Ganun din tayo. We do not impose, but we inspire others. Hindi katulad ng mga Pariseo at mga eskriba na naimpluwensyahan na rin ang kanilang mga ninuno at patuloy nilang ginagawa sa sambayan ng Israel. They impose terms. Ito ang dapat gawin. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinusunod na ninyo ay utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Kalooban ng tao at hindi kalooban ng Diyos. Sariling interpretasyon ang inyong ibinibigay sa iba. At minsan mga minamahal ng mga kapatid, hindi tayo nahihiwalay sa mga Pariseo at mga eskribang ito. Minsan kung anong gusto natin sa ating buhay,
ididikta natin sa buhay ng iba. Minsan akala natin ay tama, ay pinagduduldulan natin gawin ng iba, ay nagiging masama na pala. Sapagkat ang nananaig ay yung sarili mo lang na kagustuhan, yung sarili mo lang na gusto mong gawin ang mga bagay na ito, at hindi mo na naiisip ang patungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang ikagaganda at ikayayabong ng buhay ng tao. Mga minamahal na mga kapatid, nawa masunod natin yung kalooban ng Diyos at hindi yung sarili nating kalooban. Maging tayong asin at ilaw ng sanlibutan, hindi dahil sikat tayo, hindi dahil nagniningning tayo, hindi dahil sa meron tayong iaambag na kailangan sundin ng iba, kundi maging inspirasyon tayo dahil nakatanggap tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Naging tayong malasa sa buhay na ito, kilala sa buhay na ito, naging liwanag tayo para sa ibang tao, hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa bigay na lakas ng Diyos na makapangyarihan. At yan yung pinakita sa buhay ni Santa Scholastica. Kapatid ni San Benito, nagtatag din siya ng mga mongha, yung women counterpart ng mga Benedictine monks. Merong mga sariling rules, hindi ginaya ni Santa Scholastica kung ano ang meron kay San Benito, kundi ipinakita lang niya kung ano yung tunay na kabanalan na bumubukal sa kanyang puso. Kaya nga sa kanyang talambuhay, ang pinakang highlight ay yung kanyang kamatayan. Sapagkat ipinapaliwanag ni San Benito, nakita ko siya na umaakit sa langit na parang kalapati. Ibig sabihin ng mga pangitan ito, pinapatotohanan ng Diyos sa Santa Scholastica ay nabuhay ng naayon sa kanyang kalooban, sa inspirasyon ng Espiritu Santo at sa pamumuhay ng kalinisan na nagbigay inspirasyon sa iba pang mga naging kaanib ng mga monghang Benediktina na mamuhay din at sumunod sa kalooban ng Diyos. Na ang manaig sa puso natin, hindi ang sarili nating kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Diyos. Nawa sa panalangin ni Santa Scholastica, tayo ay patuloy na makapagbukas ng ating mga puso sa kalooban ng Diyos at hindi maging matigas at maging makasarili. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa upang sa ganun marapat tayong tanggapin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos, Ama, upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Kahit sa bawat panalangin ng ating tugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno sa ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang siguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang lahat ng Kristiyano, naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Isama din natin sa ating mga panalangin at intensyon ang intensyon para sa kaarawan ni Sunshine Melendres. Gayun din, isama natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa na Lourdes Paleracio, Escolastica Reyes, gayun din para sa anibersaryo ng kamatayan na Aldin Rosana at Yolanda Marquez. At gayun din sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat at ihanda natin ang pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwara naming Santa Escolastica, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan.
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat, magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Pedro Apostol na aming patron, ng iba pang mga apostol, Santa Escolastica at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon awitin natin ang lakas loob, ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po
puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na pakikinabang.